galing kay Arlene mismo. I-play na natin and thank you Arlene. Sinabi ko naman na gagamitin ko yung video niya, Arlene Rocks or New Beginning or Arlene Stone, ha? Okay, play na natin. With them. But then iba talaga yung ano, sir. Ito yung observation ko. You know, Bella. Naririnig mo pa, sir? Bakit kasi signal ko rin kanina? Kasi yung observation ko, sir, no, sa ating mga authorities dyan sa Pilipinas, parang talagang ano sila, kulang sila sa proper training. Kasi when it comes to the operation, lalong-lalo na pag ganito ang operation, hahanapin mo yung criminal na tao, you have to address them differently. Hindi sila kaibigan eh. Tama. You know? Tama. Pero ang nangyari, hindi discreet. Dito kasi sa US, when there's an operation, nobody would know about it. Wala kang makikitang pulis sa malapit na, vicinity na makikita kung sino yung subject. Wala ka talagang alam. Walang nakakaalam. It's very surprising. Pero dyan sa Pilipinas, iba. Biruin mo, naglagay ba naman sila ng mga tawag nito ng mga checkpoint malapit sa compound ni Kibuloy. No? At saka mga tourists na ina-announce nila na they are ready to lulutuin na daw. Yes, they are ready to go in, they are ready daw sa kanilang mga operation. At tapos pinapublicize pa nila, sir, kung ano yung alam nila. You know, we were helping them, we provide information, tapos sinasabi nila sa public kung ano yung mga information na pinrovide namin. O sasabihin pa, imagine sasabihin ba naman kung ano yung layout doon sa compound ni Kibuloy, may tunnel, saan nagtago. Sa tunnel, alis na ako sa tunnel ngayon. Grabe, sabi ko ano ba naman yan? May mga utak pa tong mga general natin diyan sa Pilipinas. Meron ba? Bakit ganyan sila mag-isip? You know, for me, it is very important to determine or to analyze yung ating strengths and weaknesses. Diba? Is part of the business. Part of the process yan. Yung in the business world, ang tawag niyan is what? You know, strength and weakness. Tapos, threat. Yes. Opportunity and threat. Diba? Analysis yun. And then, you don't have to stop there when you realize kung ano yung weaknesses. You do that type of analysis in one reason, to improve, di ba? Hindi yung gumawa ka ng ganong analysis tapos sabihin mo sa public, ito yung aming weaknesses at wala kaming way to figure it out how to fix it. Parang ganon ang nangyari eh. Yung sinabi nila na tatagal daw sila ng mga 30 dahil 30 hectares daw ito. Mahirap daw halugugin itong 30 hectares na ito. Hindi naman 30 hectares yung sir, yung sa Davao. Hindi 30 hectares, mga 5 lang. Pero yung sa Tamayong, yes, yung Prayer Mountain, umabot ng 30 hectares. Yes, it's there. Sige, sabihin natin, andyan na yan, no? And that is part of the analysis. Nakita natin yan, yung weaknesses ng PNP natin. So what's next? What should we do to strengthen that type of gaps, to that type of weakness? No, that's why we do the gap analysis para ma-connect natin, ma-realign natin yung ating mga plano. Pero ang nangyari, walang alignment walang proper alignment Ginawa pang public, ganito kami kahina, parang ganun. Anong nangyari? Pinagtatawanan lang sila ng kampo ni Kibuloy. Di ba?
Kasi, At saka nagtataka ako, ina-anunsyo ng PNP, pero bakit nauna yung NBI? Hindi ba? Yun nga, Do you sir, know this person, Alin? Sino itong gumawa? Sino ito nag-head sa NBI na parang pa-smile-smile pa sa kanya yung lawyer? Nung na-interview siya, nung lawyer ng KOJC, parang bata ko to, o kaibigan ko to. kaya nga sir Sino very, yun? very Sino yun? confident sila na walang makikita, walang mahuhuli. Alam mo kung bakit, sir? Yan si Archie Albao, tao yan. Yan ang head, Archie Albao. Yes, yan ang head ng Region 11 NBI. At isa yan sa mga tao na binigyan ko noong araw ng envelope full of money. Aray! Grabe! Kaya, siguro, kaya nila ginawa yun, no? Para maunahan nila yung PNP. No? Para to tell the public that they are, they are doing their job. Pero nakita naman, it's very obvious naman, di ba, sa video, na pinakita kung ano, para silang namamasya lang doon eh. Ang laki-laki ng compound, ilan yun? 20 plus, 25 or 23 NBI agents yung dala nila doon. At ano pa ang sabi ni Albao? Wala daw ilaw. Wala daw ilaw doon sa kingdom kung saan nagtatago si Kibuloy kaya hindi nila nakita. Kung pupunta kayo sa isang lugar and you are executing raid, wala kayong mga equipment. Kung walang ilaw, wala kayong equipment para makita kung ano makita yung mga hinahanap ninyo. Okay, guys, ito yung interview ko kanina na supposedly live sana. Nakita nyo, 3 attempt tayo nag-live kanina pero nawala yung sound natin kaya pinapatay ko na lang. Minsan rin, nawawala mismo yung signal at nawawala ako sa ere, bumabalik lang ako. Nakakatuwa kung kailan sinabi ni Arlene, ako mismo umabot ng envelope kay Archie Albao, saka nawala ako. So ganon ka chaotic. At sayang nga kasi live sana tayo, hindi na lang naging live kasi yun nga either sira yung kasi wala pa rin yung regular internet namin dito, ginagamit lang natin yung USB, yung mga prepaid at pawala-wala rin yung technical parts. Wala naman taga-tulong sa akin dito na mga teki-teki. Kaya hindi natuloy, naudlot yung... Pero si Arlene, buti na lang yung live niya kasi Amerika yan. Tuloy-tuloy ang signal, tuloy-tuloy. So, ganito na lang, in and out ako kanina. At hindi rin ako nakapag-live. Sayang kasi wala rin sound. Nag-live pero walang sound. So, kaya that explains why pabalik-balik ako. Okay? So, tuloy natin. Sa punto nito na wala na naman ako signal. Hopefully ngayon, okay yung signal natin. Nawala si Sir Bad. Yung connection yata niya. I-text ko muna ha. Pasensya na guys, siguro yung connection doon sa dyan sa Pinas, mahina. Oh, mahina talaga. Grabe. Minsan magi-give up ka na. Kala ko ba may sinabi sa Sona na okay na, pinaka-the best na tayo in the whole world. Yung signal natin. Ay, Alin. Wala. Grabe yung thrilling pa naman, ha? Pinaalis ka ni sir? Siguro pinindot ni Kibulo yung sir. Alin, very crucial. You were saying, nagbigay ka ng envelope dito kay Albao na NBI chief na... Sabi ni Daniel Seno, hindi papayag si Director Santiago sa ganyan. Kung totoo yan, sinabi ni Arlene. May mga gugulong sa mga NBI agents. Tama ka, Santiago, kasi tama ka, Daniel Seno. Kasi ito si NBI Director Santiago, yung bago ngayon, dati itong judge at dati itong sniper, SWAT sniper ng Manila Police. Kumbaga medyo matino rin ito.
Ang question, bakit hindi pa tinatanggal itong si Archie Albao? Ha? Bakit hindi tinatanggal ito? Kaya Daniel at saka yung ibang mga kabatmates natin, please share this vlog para umabot kay NBI Director Santiago. Para umabot kay NBI Director Santiago, dapat nga ipatawag sa hearing kasi testimony ito ni Arlene, ha? Let us show appreciation and support si Arlene. Sayang nga hindi tayo live kanina. Pero si Arlene is risking her life by making this revelation. Ibig sabihin, pag one day bumisita siya dito sa Pilipinas, target na siya ng NBI. So she is risking her life by revealing what she knows about NBI Regional Director Archie Albao, Region 11 Director. At sinasabi niya, ako mismo umaabot ng envelope dyan. So she is risking her life. So kaya let's support her, let's help her, and let's also help reform the NBI. Na marami pa pala mga Duterte boys dyan. No wonder palpak yung unang raid ng pulis at papalpak pa yung mga succeeding raids dahil may informant si Quiboloy sa loob ng NBI. And if we take it from Arlene, itong si Archie Albao, isa sa mga informant ni Quiboloy. Ha? Yun, tama ka, Eric, tama ka, si DJ Sano J. Sabi niya, na-mention naman ni Gibbs na meron siyang mga kaibigan kahit NBI nung naghahamon pahuli siya. Yun, sinabi niya yun, malakas siya sa NBI. No, eto na, isa na dito, si Archie Albao. At siguro, hindi alam ni NBI Chief Santiago, marami pa siyang mga opisyalis dito sa central office ng NBI na pumuprotekta dito kay Archie Albao, kaya hindi yan natatanggal. Baka galante rin ito si Archie Albao na kung humihingi, pati kay boss, sir, kay Quiboloy, pastor, pati kay boss ko, huwag nyo kalimutan, dagdag na envelope, baka ganon. So dapat tanggalin na ito, otherwise, sayang, parang niloloko lang natin sarili, parade-rate kuno dyan sa KOJC compound. So please, give justice dito sa expose ni Arlene. At masaya ako, I'm honored na ginawa niya itong expose habang nag-collaborate vlog kami. Actually, halos si Arlene lang ang nagko-collaborate vlog ako kasi maingat rin ako sa mga tao na kino-collaborate ko. Gusto ko yung pareho sa akin na walang agenda at walang kumikwerda sa kanila or walang nagbabayad sa kanila, kundi they're just vlogging to help the country. Sa case ni Arlene, to help give justice to the victims of Pastor Apollo Quiboloy. O ituloy natin. Davao Yes, Region. isa po yan na binibigyan ng Binibigyan. money Regularly under binibigyan. the table. Yes, ni Quiboloy, kapag tumatawag yan at pumupunta doon, may mga isa yan sa mga officials, mga officers natin na nakakatanggap ng money from Quiboloy. Very At serious. kaya masyado silang revelation yan. kapatid. Magkano ang laman? Arlene, magkano ang laman? Alam kung magkano ang laman kasi iba po yung nagbilang. No? Pero mga sa tansya mo, mga anong kapal? Mga 100? Siguro mga ano yan, sir. Depende kasi yan sa rank, no? Pag yung mga generals o major, yung may mga rango nasa 100K pesos Okay. yan. Oo, pataas. Pero yung mababang rank, nasa 50 to 25, ganon. So, nung time niya, ano pa lang siya nun? Hindi ko maalala kung ano yung rank niya doon, pero isa siya sa mga malapit na kaibigan ni Mang Kanor. So obviously, siguro that time, meron sa inyo nagtatanong kung magkano. Siguro, obviously, doon pa lang siya, nung nandyan pa si Arlene sa
Kasi naging part ng pastoral, although swerte na lang niya, hindi siya ginalaw ni Kibuloy kasi palaban ito noon pa eh. Ang daming tanong, hindi siya basta sumusunod sa lahat ng sinasabi ni Kibuloy. So, most like, what's your purpose? My purpose is I really wanted to see my kids finish their studies. I want to see them successful. Ka 100,000 na. Tuwing bisita kay Kibuloy, di ba? Ray Santos, sabi niya, shout out daw. Okay, thank you, Ray Santos. Mamaya, i-acknowledge natin yung mga nandito sa atin. So, yan, tuloy natin. At ni Digong. Oo. So, kaya ang purpose na pumunta sila. O yun, narinig nyo ha? Hindi lang bata ni Kibuloy, bata rin ni Digong. O baka meron rin envelope doon. Kaya dapat alisin na talaga. Kung inalis ng regional director dyan, kung inalis yung police chief dyan, kung inalis yung siyam na police station chiefs dyan, bakit hindi inalis yung NBI director? Bakit? NBI Chief Santiago? I-share nyo nga ito para umabot kay NBI Chief Santiago para matanong natin siya, kayo rin ba meron rin envelope? NBI Chief Santiago, meron rin ba kayo envelope? Kasi yung nag-testify mismo si Arlene na si Regional Director Archie Albao may regular envelope. In short, nasa payroll ni Kibuloy. Kayo dyan sa NBI hierarchy, meron ba kayo envelope? Patay. Baka papatayin dyan. Papatayin mga i-sniper ang mga yan kay Bata. I-sniper si Bata. Pray for me na lang, batmates. Pray for me. But share this vlog. But pray for me, okay? Hindi para hulihin si Kibuloy, kundi bigyan ng message, o bigyan ng tips. O sila yung nagbibigay ng tip eh. Pagka may plano may plano na rin katulad nung una, yung ginawa ng PNP, sila yung nagbigay ng tip kay Kibuloy. Parang bantay sa lakay. Yes, bantay sa lakay talaga yung nila, yung style nila. Diyan. Alam nyo, diyan sa kasi sa Davao, lahat ng mga kapulisan diyan, NBI agent, mga tao yan ni Digong. Once tao ni Digong, tao din ni Kibuloy yan. No, dapat yang mga yan paalisin sa Davao, ilipat yan. Lalo na yan si Archie Albao, dapat wala na yan sa Davao nailipat na yan kasi kung andyan yan sa Davao, walang justice na mangyayari, walang justice na ma-serve pagdating sa mga kriminal, lalo na andyan pa si Duterte. Once na yung warrant of arrest ni Digong ay lalabas, walang mangyayari. Kasi they are going to protect Kibuloy and Digong. Ma-inform na niya si Digong. Yes po, oo. So talagang ipapaalam nila kung ano yung mga plano. Dapat. Nakikita ko ito, Ali, na pwede rin gumawa siya ng preemptive strike na yan ay para i-establish na, kasi nakita ko yung interview niya, parang sinabi pa niya, parang galit pa siya, di ba, si Regional Director Torre. Sinabi nandyan pa sa compound. Parang galit pa siya na parang sinabi, sabi andito sa compound. Wala naman. So, sa tingin ko rin yan, kaya ni-raid nila para ipakita wala dyan, kahit nandyan talaga. Kumbaga, para umalis na dyan yung, may 1,000 daw dyan, may 2 batalyon daw dyan na police na naka-ready lang. So, para umalis na sila dyan at pumunta na sila sa ibang lugar, puno. So, na si Kibuloy, parang untouched na siya, hindi na siya magalaw, hindi siya mahuli dyan, so free as a bird na siya, within his own kingdom. Parang yan, nakita ko, parang sineset up ba, parang
At dito kasi, Ali, kung may mga taga-ombudsman o may mga pulis, may kaso sila po, tapos nilagyan sila, hinayaran sila, magpapile sila ng kaso. Magpapile, ito lang yung Ali, ipapile nila yung kaso. Pero yung kaso, isabotahe nila. Walang ebidensya, kasi alam nila, i-dismiss lang yun ng korte. Pag dismiss ng korte, hindi ka na pwede mag-file ng kaso ulit. Let's say, drug lord ka. Pwede mo na sabihin, na-clear nga ako ng korte. Napailan ako ng kaso. Old case na yan. So, meron sa court, meron sa hustisya sinasabi, double jeopardy. Hindi mo na pwede kasuhan ulit kung na-clear ka na doon o na-dismiss yung kaso. So, ito nakikita ko ginawa niya. Inunahan niya itong mga bata ni Torre, gumawa siya ng kunwari ng raid. Pagkatapos yung raid, echo na yun. Para sabihin, pumunta na kami dyan eh. 200 kataong dinala ko, ginalugat na namin yan. Wala nga eh. Sa kingdom daw, di ba? Sa kingdom. So, tingin ko, andyan yung sa kingdom. Sir. Parang diversion yung kanilang style. Pwede rin. Ginagawa niya. Para malinis yung attention dyan. O sa ibang bagay para hindi mapuntahan. Tapos ito pa yung yung cliche, I can smell shit from far away. And this is what I smell. Sinabi ba naman niya na wala daw ilaw doon? Paano niya malaman walang ilaw kung naka ano lang yung switch, nakapatay yung ilaw? Bakit wala silang dalang equipment, walang flashlight na dala? Walang any type of equipment. Pupunta ka, magre-raid ka sa isang lugar, wala kang dalang equipment, kaya hindi nila makita yung subject because wala daw ilaw. Anong klaseng reason yan? Hi, Arlene. By the way, naka-live rin sana ako sa kwan ko, pero yun, kanina pa nagka-problema, wala daw audio. Later on, I'll just download your kwan na lang, ha? Dito ko na i-play sa akin ulit. I-replay ko na lang. Kasi wala daw sound dito eh. Sayang. Live pa naman sana. Walang sound. So you were saying na parang, alam nyo, nakikita ko rin pattern na several months ago na na-vlog ko ngayon eh, meron sinasabi, patay na daw si Kibuloy. Nakatakas na daw si Kibuloy. Ganon eh, puro, pinopropaganda tayo na kung patay na nga, bakit hahabulin mo pa? Diba? Or kung nandun na daw, nasa Singapore na daw, China na daw. So, sa tingin ko, this raid is another setup nila. Para nga, kasi in fairness, Arlene, I don't know if you're monitoring him, itong si Regional Director Torre, grabe ang pag-away nila ni Baste Duterte, di ba? Yung sabi ni Baste na sasampalin niya yan. Di ba? You heard that? Yes, I heard it. Gusto lang talaga daw niya gawin sa buhay, yung parang dream lang talaga niyan, makasampal ng general. So, looks like itong away nila ito, this is good for us. This is good for sa mga biktima ni Kibuloy. Ibig sabihin, itong si General Torre, baka hindi niya ibebenta yung itong operation nila, ganon. So, kasi magkagalit na sila, siguro, very honest to goodness, aristuhin niya talaga yan si Kibuloy. Pero, yun nga, parang... kami, sir, pagdating sa yung tawag nito, sa katauhan ni General Torre. However, pagdating sa yung strategy ba, it's very important. The strategy here is very important. And when it comes to this type of situation, dapat discreet yun. You don't have to say anything. You don't have to unless you have the subject on your hand already. Huwag mong sabihin yung plano. Yan yung malaking pagkakaiba talaga ang America versus Philippines. Pagdating sa